Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo ay muling may pagkakataon na makapagsama-sama online at magkaroon ng panahon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Muli ho, welcome. This is for Paul Dito Jose, Pastor po this is Jesus Christ Baptist Church. At ang inyong napakinggan na tugtugin ay mula ho sa YouTube channel na Pianistang Kristiyano by our brother Jem Gahete, and we praise God sa kakayahan na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. And if you like more music na kagaya po niyaan, go to YouTube, search for Pianistang Kristiyano, and don't forget to like and subscribe and click the notification bell. Ayan, para na tayong YouTuber, ano? But anyway, purihin ang Panginoon sa mga bagay po na yan, and we are excited to again dive into the Word of God, to study God's Word, lalo na ho sa napakahalagang paksa na patuloy natin pinag-aaralan patungkol sa dakilang kaligtasan na pinawa at binigay sa atin ng Panginoon. Pero bago ho yun, ilan munang mga announcements and reminders para ho sa ating mga kapatiran, particularly din sa JCVC. Una ho, mamaya, pagkatapos ng ating time in the Word, around 7:15 p.m. ay magkakaroon ho tayo ng ating OPM or online prayer meeting. Nawa tayo ho ay magkasama-sama. At kung meron ho tayong mga kaibigan na nais makilahok sa atin hong sama-samang panalangin, very much welcome din naman po kayo. And let us know para ma-forward ho namin sa inyo yung link via Messenger. And then also, ang gawain po natin sa Sunday, sa biyaya ng Panginoon ay tuloy-tuloy, 8:30 ng umaga ang ating Sunday School, and then 10 a.m. ang ating morning worship service. Pag-pray po natin yan at patuloy po nating ipanalangin ang bawat ministeryo, lalo na ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. Ano ho? At wait for our posting po, ano, nag-message sa atin ng ating sinusuportahang missionary sa Thailand, si Brother Cunard Aviva and his family, at ipopost natin yan for update sa kanila pong gawain. And also nag-update din ho sa akin si Brother Joel Cristobal sa biyaya ng Diyos. Thank you daw po sa mga panalangin at sa mga sumuporta. At tatapos daw ho ang pagpo-flooring nila ng kanilang bahay-sambahan, at yun ay para iangat sila, para hindi sila madaling bahain. Ano ho? So, salamat sa Panginoon. And then, a little bit of update din kay Brother Lester Abelia. At karamihan ng kanyang radiation therapy ay o sessions ay natapos na. At salamat daw ho sa inyong prayers and also financial help na galing sa ilan nating mga kapatiran. So, purihin ng Diyos sa lahat ng bagay na yan. Nakikita natin na patuloy na siya ho ay kumikilos. Ano ho? And hindi ko lang ho na ilagay yung pinaka-picture ho ngayon dito, pero magkakaroon ho ng online conference ang isang grupo ng mga kapastoran na kung saan aking kaibigan, at ang tawag ho doon sa online conference is Already and Not Yet. So wait for further announcement, Lord willing, next Wednesday ay ipopost natin yan para mas maunawaan po ng ating mga kapatiran. So it's a very good conference, at maraming mga pag-aaralan, more on leaning sa dispensational view ng eschatology or future things. Ano? So again, ano man ang iyong stand sa eschatology, it will benefit you to understand more ang mga bagay po na ito. Okay, so yun ho, that takes care of our announcements and reminders. Baka lang ho may nag-message sa akin. Well, wala naman, baka mayroon mga greetings. And also, gusto ko mong encourage, welcome ho ang mga questions. Ano, kung mga nakaraan ay hindi lang ho maganda ang atin hong live stream, and I hope it's better now, kagaya last time. Pero welcome ho ang questions. Pwede nyo hong i-comment or pwede nyo hong i-direct message sa akin or i-text sa akin. Welcome po yaan, and Lord willing, sasagutin po natin yaan. Okay, so without further ado, tayo ho muna ay lumapit sa Panginoon sa panalangin, at tayo ho ay dadako sa ating pag-aaral. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we love you, we praise you, we thank you. Salamat Panginoon, tunay kagaya ng aming napakinggan na musika. Ikaw ay banal, banal, banal. Ikaw ay labis na dakila at kakaiba sa lahat ng iyong nilikha. Walang katulad mo, Panginoon. Tunay kami bilang mga tao ay nilikha sa larawan at wangis mo, pero o Diyos, ikaw ay namumukod tangi sa iyong kaperpektuhan. Salamat, Panginoon. At Lord, salamat o Diyos dahil sa kabila ng napaka
dakila mo, napakataas mo, napakaluwalhati mo, ay nilingap mo kami sa aming abang kalagayan at ikaw ay nahabag sa amin at minahal mo kami at kami ay yung iniligtas. At Lord, as we sa biyaya mo ay patuloy namin pinag-aaralan ang dakilang kaligtasan na ito, dalangin namin na pagpalain mo po. Bigyan mo kami ng wisdom, tulungan mo kami at Lord, ilayo mo kami sa anumang kamalian o kasinungalingan, ilayo mo kami sa anumang spirito ng kayabangan. Only, Lord, as we study itong dakilang kaligtasan ay lalong magpakumbaba sa amin at mamangha kami tunay sa biyaya mo na nagligtas sa amin. Lord, we pray na ikaw pong gumabay din at mag-ingat sa aming pong mga kapatiran. Alam mo po ang bawat pinagdadaanan, mga kalagayan at pangangailangan. Alam po namin, O Diyos, na ikaw ang aming pastol at ikaw ang kumakalinga, nag-iingat, susupply sa iyong mga tupa. Kaya po, Panginoon, ikaw pong patuloy na kumilos, maluwalhati sa buhay ng iyong mga anak. Tawarin mo rin kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala at pagkukulang laban sa iyo. Aming hiling, Panginoon, na patuloy mo kaming ituruan ng iyong mga kalooban at kami lalakad sa biyaya mo at susunod sa biyaya mo sa iyong mga kautusan. Kaya muli, Panginoon, ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral ngayong gabi. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tayo ho ay dadako na sa ating pinaka lesson. Let me transition here. Okay. So, ayan. So, as you can see, this is our Doctrine of Salvation, lesson number 17, part 8, particularly about our study sa ating sa part ng sa Doctrine of Salvation sa patungkol sa election na ang Diyos ay pumili ng kanyang mga ililigtas. And kung nakikita nyo, malaking part ng ating pag-aaral ang nilalaan dito. Why? Sapagkat ito ay isang bagay na hindi sikat. Ito ay isang bagay na mahirap maunawaan. Ito ay isang bagay na hindi lang basta mahirap at hindi rin dahil kulang ang detalye sa Biblia, kundi isa sa kahirapan nito ay masasabi natin na may kinalaman sa ating mga damdamin, may kinalaman sa mga nakaugalian at hindi ito yung namamayaning aral o doktrina patungkol sa kaligtasan sa maraming mga churches. Nevertheless, as far as we can see, and I hope na nakita natin, as far as the Bible is concerned, itong doktrinang ito ay totoo. And na-spend natin last week dahil hindi maganda yung ating hong internet connection o yung ating live stream. Halos inulit natin yung mga lesson na yun last Wednesday, pero ngayon ay hindi ho magiging ganon. Pero reviewin pa rin natin ang ilang mga napakahalagang mga punto. So our union with Christ is the overall ground of our salvation. God has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Sabi yan ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 1. We studied about man's total depravity. Pag sinabing total depravity, tandaan natin yung word na total, yung kabuuan ng tao ay naapektuhan ng kasalanan. His will, his desire, his mind, his heart, all of man ay apektado. All men and all of man ay apektado ng kasalanan. Then, pinag-aaralan nga natin itong God's sovereign election unto salvation. Ang Diyos sa kanyang soberanong kalooban ay pumili ng mga ililigtas. Or, ang tawag ho dito, to be more precise, is soteriological election. 2 Thessalonians 2:13, because God had from the beginning chosen you to salvation. So again, meron pa rin mga taong nagde-deny, naniniwala kami sa election, pero hindi sa kaligtasan. Well, malinaw ang salita ho ng Panginoon. Sabi ni J.C. Ryle, and this is true, no doctrine of Scripture perhaps has suffered so much damage from the erroneous conceptions of foes and the incorrect description of friends as that which is now before us, which is ang kanyang dito sa article na ito, ang kanyang tatalakayin is the doctrine of election. At ang sabi niya ay siguro wala nang iba pang doktrina sa Biblia na damage ng maling conception o pagkaunawa ng mga laban dito. And sad to say, may incorrect description ng mga naniniwala dito. Kaya nga ho talagang marahan at maingat ang ating ginagawang pag-aaral sapagkat ayaw natin na magkaroon ng maling kaunawaan or
kung maunawaan man ay ito ay ginagawa natin na kung maaari, kung ang ating mga kapatiran ay sasabihin to sa iba, ay masasabi ito ng merong kawastuhan. And sad to say, totoo yung sinabi ni J.C. Ryle na yung mga laban dito ay maraming erroneous conceptions. Kaninang umaga lang ay sinubukan kong pakinggan ng ilang mga kapastoran na laban sa doktrinang ito at talagang napakadaming misconceptions. I hope that is just out of ignorance, hindi lang talaga nila alam, and hindi sadyang minamali ang pagkaunawa sa bagay na ito. But ang point natin ay pag-aralan ang punong sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba ang doctrine of election unto salvation? And let us borrow medyo mahaba-habang definition na J.C. Ryle. Sabi niya, He has decreed, and that is, God has decreed to save by Jesus Christ medyo naputol pala itong definition na to. Or God has decreed to save by Jesus Christ. Ang desisyon ng Diyos na magligtas sa pamamagitan ni Kristo. None are finally saved except those who are thus chosen. Those men and women whom God has been pleased to choose from all eternity, He calls in time by His Spirit, working in due season. He convinces them of sin. He leads them to Christ. He works in them repentance and faith. He converts, renews, and sanctifies them. He keeps them by His grace from falling away entirely, and finally brings them safe to glory. In short, God's eternal election is the first link in the chain of sinners' salvation, of which heavenly glory is the end. None ever repent, believe, and are born again except the elect. So again, this is a long definition nung sinabi natin na ang Diyos from eternity past ay pumili ng mga partikular na tao na kanyang ililigtas. At dito lang sa definition na to, yung word na ililigtas ay in-expound niya. Mahaba yung pagbibigay ng definition dito ni J.C. Ryle. Pero gusto ko lang ipansinin niyo ho yung word na yung mga pronoun na his, yung mga his dito na pumapatungkol sa Panginoon. God has been pleased from all eternity, so that is God, to choose certain men and women out of mankind, to pa rin kumpleto, whom by His counsel, secret to us, He has decreed to save by Jesus Christ. So it is God, it is His counsel, He has decreed, none other finally saved except those who are thus chosen. So again, sino yung pumili? Ang Diyos. Those men and women whom God has been pleased to choose from all eternity, He calls by His Spirit, working in due season. He convinces them of sin. He leads them to Christ. He works in them repentance and faith. He converts, and then pwede nyo ilagay dito yung pronoun na He renews, He sanctifies, He keeps them by His grace and falling away entirely, and He finally brings them to safe to glory. Now, what is the point? Sana makita nyo ito, it's Him, He. It's God. From beginning to end, it is all of God. So again, ang punto, sana nagkiklik na sa inyong kaisipan. It's all by God's grace. It is all of God's working. Ito yung pinaka-binibigyan natin ng bigat sa tamang pananaw pagdating dito sa sovereign election ng Panginoon, because election is based upon God's grace. And sabi sa Ephesians 1:6, it is to the praise of the glory of His grace. Romans 11:36, kaya nga sabi ni Pablo, for of Him, galing sa Kanya, through Him, sa pamamagitan niya, and to Him are all things. And particularly sa context ng Romans chapter 1 hanggang chapter 11, it is discussing about salvation, at ang kabuuan ng kaligtasan ay galing sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya, to whom be glory forever. Amen. So sana makita ho talaga natin dito na pagdating sa kaligtasan, all glory belongs to God, to the praise of the glory of His grace. Ano yung mga natutunan na natin? Believers are often called God's elect. God elected before the foundation of the world. So bago pa lalangin ng sanlibutan, pumili na siya.
ang baasihan ng pagpili ng Diyos ay ang kanyang sariling kalooban. Ang eleksyon o pagpili ng Diyos ay base sa biyaya ng Panginoon, as we have stated. Election is not based upon man's work, hindi nakabase sa gawa ng tao o namang nakita ng Diyos sa tao, as exampled by Jacob and Esau. Nakita lang sa Romans chapter 9. God's gracious election seems to be unfair. So pag tinuloy natin yung sa Romans chapter 9, nandoon yung inassume ni Pablo na merong mag-o-object na ito'y parang unfair. And then, God's election seems to make him to be at fault. Naalala niyo sa Romans chapter 9, isa ito sa mga mabibigat na basihan, at least for me, that nag-convince me na itong ganitong paniniwala sa election, yung Calvinistic na paniniwala sa election, ang tamang pananaw. Why? Because ito yung nagre-raise ng mga objections na ina-assume ni Apostol Pablo. Kung bambihira, kung ang Diyos pala ang kung kanino ibibigay yung mercy, kung sino yung kanyang i-harden, why did he that find fault, sabi ni Apostol Pablo. So, yun yung ina-assume niya na magiging objection, which is, again, kaya ng umaga, masakit man sa tenga at sa dibdib, pinakinggan ko, mahigit 1 oras, yung mga nagdi-discuss ng against dito sa doktrinang ito. And ang kanilang ibinabato, parang ang Diyos ang may kasalanan, kaya sila pupunta sa... So again, exactly, yun yung ina-assume ni Apostol Pablo na magiging objection ng mga nakikinig. But again, ito ay katotohanan. Election unto salvation includes both Jews and Gentiles. Mahalaga ho yan sa Romans chapter 9, verse number 24. And then pinag-aralan ho natin at medyo babalikan natin sa gusto kong tumatak sa ating kaisipan. This sovereign, gracious, and free election of God is based upon foreknowledge. At again, dadalas, binibigyan ng pansin ng Romans 8:29. Actually, ito yung isa sa mga pinuntahan at sinubukan na i-explain ng mga laban sa election. And actually, di na binigay ang definition nila sa word na foreknow. At ang pag pinakinggan mo sila, nandun sila sa agreement ng God knows beforehand kung sino ang sasampalataya. Pero malinaw ang Bible, it is elect according to the foreknowledge of God, for whom God did foreknow, He also did predestinate. Now, that word foreknow, foreknowledge is from the Greek word prognosko, meaning to know beforehand. That's the dictionary meaning. Pero dinadagdagan nila yung dictionary meaning na ito, to know beforehand whom will fulfill the conditions of salvation, that is, who will believe. Sino ang sa pamamagitan ng kanilang sariling desisyon sasampalataya at maliligtas, at sila yung pinili ng Panginoon. Yun daw yung basihan ng pagpili ng Diyos, yung pagkaalam niya kung sino ang sasampalataya. Now, meron tayong dalawang malaking problema dito sa ganitong pananaw. Una, election is made to be not of God's grace. Bakit? May nakita ang Diyos sa tao, at may dahilan sa tao, kaya siya pinili ng Panginoon. Therefore, it is not anymore a gracious election, kontra sa maliwanag na sinasabi ng salita ng Panginoon. This view, yung view na ang Diyos ay tumingin sa corridors of time, or according to His omniscience, alam niya kung sinong sasampalataya at doon siya bumase ng kanyang pagpili. This view makes God not a selector, but a mere vindicator of man's foreseen choice. Vinindicate niya lang yung nakita niyang gagawing pagpili ng tao, and in this view of election makes it very fair from man's perspective. Mawawala yung objection na ina-assume ni Apostol Pablo. Then problem number 2, this view disregards the biblical truth that man is totally depraved. At actually isa ito sa commonality ng mga tumatanggi sa doctrine of election. They commonly adhere to the belief na man can. Kaya ng tao. Ang tao ay may kakayahang magdesisyon, at isa sa mga banderang winawagayway nila ay yung free will, which we have tackled before. Well, ang sabi ni Jesus na malinaw, no man can come to me, at kung ako'y papipiliin, doon sa nagsasabing ang tao ay kaya, mas
maniniwala ako kay Jesus na walang taong may kayang lumapit sa Kanya. At kung ang Diyos ay titingin sa corridors of time at titingnan niya kung sinong mananampalataya, wala siyang makikita. Kasi ayaw ng tao sa Diyos, walang humahanap sa Diyos, ayaw ng tao magpailalim sa katotohanan ng Panginoon, mas mahal ng tao ang dilim kaysa liwanag, at walang taong kayang lumapit kay Kristo. So kumbaga, let me paint a picture, kung ang Diyos ay parang isang naghahanda ng dulang, naghanda ng isang handaan at nakahanda na lahat, provided na lahat, at iimbitahan niya ang mga tao, sinong gustong kumain. Well, sangayon sa Biblia, ayaw ng tao at hindi kaya ng tao. Wala siyang makikita na lalapit. Well, kung ganun, Brother Paul, wala anong magandang pagkaunawa. Paano ba dapat natin tingnan itong word na foreknowledge or foreknow or knew sa Bible? Ang tanong, how did the biblical authors use the word know, knew, foreknew, or foreknowledge? Paano ito ginamit ng mga biblical authors? As we have seen, meron tayong two possible and legitimate meaning of the words knew, know, knew, foreknow, foreknew, or foreknowledge. Merong two possible legitimate meaning. Okay? Generally. Number one, God by His omniscience have advanced knowledge of what will happen. Ang Diyos, sa pamamagitan ng, dahil siya omniscient, o yung iba, dahil tumingin siya sa corridors of time, so parang natuto si Lord, so that calls into question His omniscience. So again, that's very wrong view. Nevertheless, let's look at this way, no? Ang Diyos, because of His omniscience, alam niya lahat ng bagay, alam niya kung sino ang alam niya kung anong mangyayari, and that includes, alam niya kung sino ang sasampalataya, at yun ang basihan ng kanyang pagpili. So that's a legitimate definition or use ng word na foreknowledge. By His omniscience, alam niya beforehand. And number two, God by His free choice decided to set His undeserved divine love and favor. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang malayang pagpili, nagdesisyon siya na ilagak ang hindi deserving na pagmamahal at pabor niya sa tao. So we looked at certain passages, so we will look at maybe 3 ngayong gabi for us to be just reminded. So Romans 11 verse 2, God hath not cast away His people pertaining to Israel, which He foreknew. So subukan natin. Nandito yung dalawang meaning. God by His omniscience hath advanced knowledge of what will happen. Question, ano yung foreknow niya sa point na ito? Ano yung foreknow niya? Nagagawin nila. Nagdesisyon nila. Remember, sa Romans chapter 8, verse 29, yung mga ayaw maniwala sa sovereign election ng Panginoon, they are very quick to add, He foreknew, alam niya na beforehand, na sasampalataya sila. Again, that is an addition. Pero dito, what did He foreknew? Pero take note, ang pinornyo niya ay yung His people, not what He will do, which is the same thing na pinopoint out sa Romans 8:29. Hindi yung gagawin nila ang pinornyo, kung hindi yung mismong mga tao ang pinornyo ng Panginoon. So, ano yung mas lalapat? Verse, yung bang pangalawang definition, God by His free choice decided to set His undeserved divine love and favor. I think the number 2 definition ang mas lapat. Number next, Amos chapter 3 verse 2. You only have I known of all the families of the earth. Again, of the 2 definitions, you only have I known, the word ginosko meaning knowledge, kayo lang ang meron akong impormasyon. Kayo lang ang kilala ko. Kayo lang ang meron akong cognitive knowledge. Well, hindi ba kilala ni Lord ang mga Egyptians, Canaanites? Hindi ba kilala ni Lord yung mga yon? Mga Amorites, Jebusites? Well, of course, kilala ng Panginoon yung mga yon. Well, yung definition number 2, God by His free choice decided to set His undeserved divine love and favor sa Israel. Out of all the families of the earth, pinili niya, binigay niya yung divine favor and love niya sa Israel. It fits. Number
third passage, Matthew 7:23. And then will I profess unto them. Again, yung sinabi ni Jesus na maraming sasabi in the last day, maraming sasabi sa kanya, Panginoon, Panginoon, di ba ganito ginawa namin? Di ba ganito sa pangalan mo, sa pangalan mo, sa pangalan mo? At anong tugon sa kanila ni Jesus? I will profess unto them, I never knew or ginosko you. Again, of the two meaning. Again, kung si Jesus ay omniscient, bakit hindi niya wala siyang impormasyon tungkol sa kanila? Or yung second definition na kung paano ginagamit ito ni Jesus, yung word na know is by his free choice, he decided to set his divine love and favor to you. Or in another, I have no intimate relationship with you. So I think the second one fits well. So muli, hindi lang yung dictionary definition, kung hindi yung kung paano ginagamit ng mga authors ng Biblia ang salita na ito. Anong point? Ginosko is often used to mean having a special relationship, intimate love, even sa tao. You remember yung sinabi ng Matthew 1:25, and knew her not, Joseph knew Mary not, till she had brought forth her firstborn. That's pertaining to intimate love relationship. Na ang consummation is in that sexual relationship. And again, ganun ginamit yung word na new. It pertains to intimate, deep love. Ganun ginagamit. Then if you add to that the prefix pro, that is setting divine love, again, for God to man, in relation to salvation, God setting divine love or favor beforehand. Ipinapatungkol ng Panginoon ang kanyang pagmamahal at pabor bago pa man. So with this, na makikita natin, again, these are two legitimate ways of understanding the word for new or for knowledge. In relation to salvation, meron tayong questions. Which one exalts God's grace? Which one exalts God's grace? Again, do sa first definition, I think it negates God's grace kasi merong nang nakitang dahilan sa tao kung ano ang gagawin ng tao kaya siya pinili ng Diyos. So again, it's not gracious. Which view seems to provoke the idea or feeling of unfairness. Again, seeming. Hindi natin sinasabing may unfairness. Hindi natin sinasabi yun. Pero maaaring sa pakiramdam ng tao parang unfair. Again, yung doon sa unang view na ang Diyos, dahil alam niya kung sino sasampalataya, doon niya binasa yung kanyang pagpili, it eliminates any idea at all of unfairness. Well, bakit inassume ni Pablo na mayroong mag-o-object? And which view seems to cause the idea that God is at fault. Again, I believe it's not the first definition but the second definition. So again, pag-aralan niyo po, tingnan niyo po kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. But I am convinced, and I hope I have convinced you, sang-ayon sa salita ng Diyos, carefully studying, and this is not paratang madalas ay philosophical at tinitwist at hindi ko consider yung context. No. Hindi. Pinag-aaralan natin at pinoprovide natin ang detalye na meron sang-ayon sa salita kung paano ginagamit ang salitang ito. At ano ang lapat doon sa word na for knowledge in relation to salvation. And I'm convinced it is the second definition. That is, God by His free choice decided to set His undeserved divine love and favor. Ginawang object of God's love, intimate love. At sila yung pinili ng Panginoon. That is the basis of God's election. And then dito tayo natapos last Wednesday. Election is unto salvation. Ang paghihirang ng Panginoon ay sa ikaliligtas. Election is not salvation. Nililiwanag ho natin ito. Ang pagpili ng Diyos ay hindi ibig sabihin pinili na ay ligtas na. For some reason, madalas itong ibinabato sa mga naniniwala sa election. But that is totally false. Election is not salvation. Election is unto salvation. Ang pagpili ay hindi kaligtasan. Ang pagpili ay sa ikaliligtas. So, ibig sabihin, ang mga pinili ng Panginoon ay kailangan pa ring maligtas.
So, I hope yun po ay malinaw na. 2 Thessalonians 2:13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. So kung ang pagpili ng Diyos ay equal na sa salvation, dapat tumigil na sa ganun. From the beginning, God has chosen you. Tapos na, no? He has chosen you to salvation. Pinili para maligtas. Point, God's elect needs to hear and believe the gospel to be saved. Ang mga pinili ng Diyos ay kailangang marinig at tunay na manampalataya sa Ebanghelyo upang maligtas. So, kailangan nilang marinig ang Ebanghelyo. Kailangan nilang sampalatayan ng Ebanghelyo upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. 2 Timothy 2 verse 10, ang sabi ni Apostol Pablo, therefore I endure all things for the elect's sake. So siya ay nagpapagal para sa mga hinirang. Bakit daw? That they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. So wala pa sa kanila, but that they may obtain. So kaya nagpapagal si Pablo para ang mga hinirang ng Panginoon ay magtamo ng kaligtasan. So they are chosen na at kailangan nilang marinig ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpapagal ng evangelist o ng mga ngaral upang sila ay manampalataya at maligtas. So narito ang isang katotohanan. Election does not deny, dapat dito, nor negate the necessity of evangelism. Ang election po ay hindi nagde-deny at hindi nag-negate. Paliwanag ko lang, ba't ko dinidiin na ito? Sapagkat isa ito sa madalas na ibinabato sa mga naniniwala sa election. Or sa isang term na allergic ang marami sa Calvinism. At dito may iwasan nyo. Isa ito sa madalas na ibinabato, huwag ka maniwala dyan, hindi nagsusoul winning. Pag naniniwala ka dyan, hindi na kailangan mag-evangelize, hindi na kailangan mag-soul winning. And again, hindi ito, for the last month, ay sinusubukan kong tignan, sundan, paano nagko-comment yung mga hindi naniniwala or against ito sa election na ito. At yun yung isa sa madalas na binabato, ay papetex-petex na lang. Meron pang nagsabi na Juan Tamadya ang Calvinism na yan, hindi na kailangan mag-soul winning, hindi na kailangan mangaral. Again, that is totally false. Election does not deny nor negate the necessity of evangelism. Now, let me just put a note. Yes, there are hyper-Calvinists. At sang-ayon ho sa isa sa mga tagapagturo namin na mas matalino kaysa sa akin pagdating sa history, about 300 or almost 400 years ago, sa Amerika, madaming mga tinatawag na particular Baptists. At actually, medyo mas madami sila noon na noong panahon nila William Carey, na tinatawag na Father of Modern Missions, na mga hyper-Calvinists. So noon, about 300 years ago, medyo madami-dami. And there are hyper-Calvinists, pero ngayon panahon na ito ay napakadalang at napakakonti. At yun nga yung komento ko ho doon sa mga madalas na bumabato. Just please be honest. Yes, mayroong mga hyper-Calvinists pero napakakonti nila, at para gamitin yung napakakonti para i-representa lahat is just being dishonest. If not ignorance, dishonest. So, yes, mayroong hyper-Calvinist. Now, maaari mo yung tanong, bro, pa lang itong hyper-Calvinist na ito. Let me borrow from John Piper. Nung siya tinanong, ano ba ang hyper-Calvinism? Ito ba totoo? Sabi niya, hyper-Calvinism refers to a distortion of historic Calvinism. So, pinag-iba niya. Merong mga hyper-Calvinism, merong mga historic Calvinism na long time ito yung paniniwala ng mga mananampalataya. And the distortion says, ito yung pagdi-distort nila. It is inappropriate and unbiblical to invite people to Christ unless they give some evidence of being among the elect. That's a distortion. That's a falsehood. So, narito si John Piper, isang taong Calvinist, isang naniniwala sa sovereign election,
At sinasabi niyang hayagan na itong paniniwala na ito, yung hyper-Calvinism na unbiblical daw at hindi marapat na mag-anyaya ng mga tao na manampalataya kay Kristo, liban na lang na magpakita sila ng senyales na tila baga isa sila sa mga elect. Ano? So, pagbintilin yung basa dito sa article na ito ni John Piper, they take the truth na ang tao ay depraved, they take the truth na ang Diyos ay soberano sa kaligtasan, they take the truth na ang Diyos ay effectually calls people to salvation, pero yung nagiging application nila ay palpak, mali, distortion. Ano? So, hindi ibig sabihin mali yung katotohanan, pero yung application nila doon sa katotohanan ay palyado. So, walang problema doon sa katotohanan, may problema doon sa aplikasyon. So, this is a distortion that is falsehood. So, hyper-Calvinism, yung naniniwala na, inelect na ng Panginoon, malapit na sila sigurado, hindi na kailangan mag-soul winning. Historic Calvinism denies that. Yun ay mali, yun ay hindi sang-ayon sa Biblia. So, narito pa rin yung katotohanan. Hindi dinedeny ng election at hindi ninegate ng katotohanan ng election ang pangangailangan ng paghahayag ng ebanghelyo. Isang madalas kong pinopoint out, Charles Spurgeon, kung merong isang nangaral ng matindi ng gospel para sa kaliligtas ng marami ay si Spurgeon. He is a believer of election unto salvation. William Carey, father of modern missions, he is a believer of election unto salvation. Pero he promotes and he's the father of modern missions. George Whitefield is a pinakakilalang evangelist ng a few hundred years ago. He believes in election unto salvation. Sa panahon natin ngayon, maaaring isang pamilyar na pangalan is si Paul Washer. Si Paul Washer ay isang missionary na talagang sumusuong sa mga kagubatan at mga delikadong lugar to reach people with the gospel. And he is a believer of election unto salvation. So again, bakit ko dinidiinan? Kasi nga ho, kaya sa personal kong karanasan, if I will recall, isa ito sa mga nag-turn off sa akin upang bigyang pansin ng doktrinang ito. Ay, pag naniwala ko dyan, walang soul winning, napakahalaga ng soul winning. Talagang hindi na papansinin. So, again, yes, aminado, merong hyper Calvinist. Kung paano merong hyper dispensationalist, merong hyper Calvinist. Pero napakakaunti ng mga taong ito. And again, to use the very few, at yun ang gawing muka ng kalahatan ay dishonest and really unbiblical. So, muli ay makikita ho natin na hindi dinedeny ng naniniwala sa election ang necessity ng evangelism. So, historic Calvinism believes and teaches the necessity of evangelism. Sabi ni Joel Beakey, someone may say, if we believe that God is sovereign and He will save whomsoever He has chosen, then we can sit back and watch while He does His will. So, again, ito yung maaaring sabihin nila. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay soberano, pumili na siya ng kanyang mga ililigtas, at ililigtas niya yung kanyang mga ililigtas, sit back na lang, enjoy the ride, watch na lang, ano? At least that is the assumption that some people make about Reformed theology. It's great teachers such as John Calvin. This assumption does not, by the way, ang Calvinism ay hindi nanggaling. Kung mabubuhay man ngayon si John Calvin, tanong mo sa kanya ano ang Calvinism, titingnan ka lang niya na, hindi siya nag-invento nito. It is a long theology held by believers bago pa pinanganak si John Calvin. Anyway, at least, that is the assumption of some people make about Reformed theology and its great teachers such as John Calvin. This assumption does not square with the facts. Bakit? Calvin taught evangelism. Though Christ gathers His church by supernatural power, he wrote that the gospel does not fall from the clouds like rain, but is brought by the hands of men to where God has sent it. Christ teaches us that God uses our works and summons us to be His instruments in cultivating His field. So narito, even John Calvin himself na in some way or naging na-named sa kanya, na-named after sa kanya itong form of doctrine na ito,
Siya mismo ay nagsasabing hindi naman babagsak mula sa langit ang gospel, which is, that is a statement ng pangangailangan ng gospel ng mga elect. Paano ito paano ito makakarating sa kanila? Well, it must be brought by the hands of men to where God has sent it. Kailangan madala, kailangan maipangaral ito. So again, there's that necessity of evangelism. So dito natin tapusin siguro yung ating pinaka-lesson ngayong gabi. Election and evangelism. Election and evangelism. Number one, gusto ko lang sabihin, hindi ito yung kabuuan, pero gusto kong makita natin ito. Sovereign election gives hope to evangelism. Rather than ito'y pumapatay sa evangelism, no. Election gives hope to evangelism. Why? Tingnan natin ang sabi. Romans 3:10. At madalas itong kino-quote ng mga nagso-soul winning. As it is written, there is none righteous, no, not one. And I hope hindi sila tumigil sa verse 10. Tuloy sa verse 11. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Now, go out and soul winning. Go out and preach the gospel. Ang sabi ng Bible, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Walang matuwid, walang nakakaunawa, at walang humahanap sa Diyos. Sabi nga sa mundo, good luck. Hopeless ang evangelism. John 3:19, men love darkness rather than light. So hindi lang intellectual ang problema, hindi lang dahil kulang sa pagkukumbinsi. Merong moral problem, mas preferred ng tao makasalanan ng dilim kaysa sa liwanag. Mas gusto nila yon. John 6:65, ang sabi ni Jesus, therefore said I unto you that no man can come unto me. Walang kayang lumapit kay Kristo. So, anumang paanyaya mo, walang lalapit. Walang kayang lumapit. Mas gusto nilang dilim sa liwanag, hindi nila maunawaan, at ayaw nila sa Diyos. So much for evangelism. Anong pag-asa? Well, dun sa huli nating binasang verse, nasan yung pag-asa? And he said, therefore said I unto you that no man can come to me. Nasan ang exemption? Except it were given unto him of my Father. Liban na ibigay ng Ama. Saan nakasalalay exemption? Sige nga. Sa kalooban ng tao, nasa desisyon ng tao. Well, it is kung kanino ibibigay ng Ama. Sa Diyos. Sa Diyos. 2 Thessalonians 2:13, we are bound to give thanks always to God for you. Kanino magpapasalamat ang mga evangelists kapag sa kanilang pangangaral may naliligtas? It's always thanks be to God. Why? Brethren, beloved of the Lord, because God hath chosen you from the beginning to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Can you see here yung progression? Ang Diyos pinili kayo para maligtas at kumilos ang banal na Espiritu sa inyo at kayo nanampalataya sa katotohanan, sa Ebanghelyo, kaya kayo naligtas, and it's all thanks to God. All thanks to God. Acts 13 verse 48. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life believed. Kung gaano karami, hindi yung kung gaanong karami ang nakumbinse, hindi yung kung gaanong karami ang nag-exercise, as many as were ordained to eternal life believed. So point number 1, in relation of election and evangelism, sovereign election gives hope to evangelism. It gives hope to evangelism. And then number 2, sovereign election gives endurance to the evangelist. Sovereign election gives endurance to the evangelist. At hindi araw-araw, hindi linggo-linggo kapag nangaral ay may naliligtas. Hindi ho. Hindi ko maalala kung sino eksakto yung missionary na 7 years siya nagpapagal sa mission field bago magkaroon ng isang convert. At mas pinagpala ng Panginoon yung kanyang pagpapagal pagkamatay niya, at ginamit ng Diyos yung mga binhi niyang tinanim sa ikililigtas ng marami. But what gives endurance sa evangelist? Again, sovereign election. Sabi ni Pablo,
Therefore, I endure all things. Why? For the elect's sake. May mga pinili ang Diyos. Alam kong may mga maliligtas. Sige lang. Tuloy pa sa pangangaral. Pagtiisan ng mga pag-uusig. John 6 verse 37, sabi ni Jesus, all that the Father hath given me, all that the Father giveth me, shall come to me. Sigurado, lahat ng binigay ng Ama sa anak, lalapit sa anak. And then, kaakibat ito, sabi niya, in him that cometh to me, I will in no wise cast out. Now, point out ko lang, madalas yung second part nito ay ginagamit against sa against sa election. Very ironic. Bakit? Sabi ng Panginoon, nabasa ko to doon sa thread ng mga laban sa Calvinism, laban sa election. Sabi nga ni Jesus, di ba, lahat daw ng lalapit sa kanya, hindi niya ikakaila. Yun yung madalas na caricature na pinipinta nila. Paano yung gustong lumapit kay Kristo? Hindi pinili. Sorry na lang dahil hindi siya pinili. Again, walang humahanap sa Diyos. Walang kayang lumapit kay Jesus. Those are very clear truths sa Biblia. Bakit siya lalapit? Well, dahil siya kinilos ng Ama. Bakit siya lalapit? Verse 37, all that the Father hath given me shall come to me, and him that cometh to me will I no wise cast out. Huwag niyang kakalimutan yung first part. Bakit siya lumapit? Kasi ibinigay siya ng Ama sa anak. So, sovereign election gives endurance to the evangelist. Merong lalapit. Merong sasampalataya. Out of all the sinful, rebellious people, merong lalapit, merong sasampalataya. Sapagkat merong mga pinili ang Panginoon. So, election gives hope to evangelism. Sovereign election gives endurance to the evangelist. So, dito ho, matatapos. Well, actually, meron pa palang konti. Sorry. Election is to salvation. Election to salvation. Sorry, wala dapat yung word na is. Election to salvation is part of God's overall sovereignty or absolute sovereignty in all things. Ang pag-elect ng Panginoon, ang paghirang ng Panginoon ay bahagi lamang ito ng kasoberanahan ng Diyos sa lahat ng bagay. Malinaw ang Bible na nagtuturo na ang Diyos ay soberano sa lahat, maliit man o malaki. At kasama nito ang kaligtasan ng mga tao. Romans 11 verse 36, for of him and through him and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Again, ang context niyan primarily is salvation. Ephesians 1 verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. And again, ang context ng Ephesians 1 verses 1 hanggang 11 is the wonderful salvation na ginawa ng Panginoon, and he worketh all things after the counsel of his own will. Isaiah 46 verse 9, ang sabi sa verse 10, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Yung plano ko ang tatayo, gagawin ko yung nasain ko, sabi ng Panginoon. Sa Daniel chapter 4 verse 34, ano natin yung context? Si King Nebuchadnezzar nagyabang laban sa Panginoon at siya hinambol ng Panginoon, and then pagdating sa verse number 34, siya nagbalik na sa tino. Verse 35, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand and say unto him, what doest thou? Or pwede ko ilagay ulit ho dito yung sinabi ni Apostol Pablo, hath not the potter power over the clay? Again, maliwanag, ito ay nagpapakita ng pagiging soberano ng Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, at ang punto ho nito ay yung pagdating sa area ng kaligtasan, hindi natin pwedeng ibukod yan. Hindi natin pwedeng ialis yan sa ilalim ng pagiging soberano ng Panginoon. It's seemingly lahat ng bagay ay soberano ang Diyos, pero pagdating sa salvation, no, it's man's decision. Lahat ng bagay, it's God's plan, it's God's decision, it's God's will, pero pagdating sa salvation, it's man's will. No, it is still God's sovereignty pagdating sa salvation
ng tao. At narito yung isang objection na minsan naririnig ko ho, nababasa ko. God, in His sovereignty, in-acknowledge yung sovereignty ng Panginoon, decreed or nagdesisyon siya that salvation will be based on man's will. Ayan. Siguro ang isang larawan na pwede nating ipinta ay narito, syempre ang lalaki, ang sabi ng salita ng Diyos, ang asawang lalaki, ang siyang ulo ng asawang babae at bilang ulo, siya ang mangunguna sa kanyang sambahayan at maaaring bilang tagapanguna ng kanyang sambahayan, sabihin ng asawang lalaki, okay, mahal, desisyon mo na kung anong ulam mamaya. So, in-exercise yung pagiging head at yung authority at ibinigay yung pagdesisyon doon sa asawang babae patungkol sa ulam. Bahala ka na sa ulam mamaya. Para daw ganun ang ginawa ng Panginoon. Yes, ang Diyos ay soberano. Okay, so in-acknowledge yung pagiging soberano ng Panginoon. Pero, ginamit niya yung kanyang pinaandar niya o ginamit niya o pinaandar niya yung kanyang pagiging soberano sa pamamagitan ng pagbabase ito, pagbibigay ng desisyon sa tao. So, ganito nila sinusubukang pag-agreehin seemingly na yung man's will hindi nalalabag yung God's will because ang will ni Lord ay gamitin ng tao ang kanyang free will. Nakuha nyo na nasusundan nyo. At isa ito sa mga objections or isa ito sa mga paraan nila para ilusot ang bagay ho na ito. Pero tignan ho natin. Answer. Consider the truth of man's total depravity. No man can come to me, sabi ni Jesus, except the Father which hath sent me draw him. Consider natin, hindi kaya ng tao. Okay, so palagi natin, ibigay natin. Sige, sabihin natin ang Diyos, soberano, at sa kanyang soberanong kalooban, iniwan niya ang pagdesisyon pagdating sa kaligtasan sa kalooban ng tao. Pero ang sabi ni Jesus, no man can come to me, hindi pa rin nagbabago. Ang sabi ng Biblia, mas mahal ng tao ang dilim kaysa liwanag. Walang humahanap sa Diyos, walang nakakaunawa. What will sinful man choose? Anong pipiliin ng makasalan ng tao? Kung hayaan lang ng Diyos ang tao sa kanyang kalooban, man will not choose. Never, and he cannot choose God. For the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Sabi ng salita ng Panginoon. So, ang sabi, ang exemption ay wala sa kalooban ng tao, kung hindi except the Father which hath sent me draw him. Di ba na ang Diyos ay kumilos sa kanya at ilapit siya ng Panginoon. So, ang exemption ay wala sa kalooban ng tao, kundi nasa kalooban ng Diyos. So, John 6:65, except it were given unto him of my Father. So, ito yung paglapit kay Kristo ay ibinibigay ng Ama. So, mukhang hindi ganun. mukhang hindi dito lengguwahe ng sa pagiging soberano ng Diyos, may desisyon siya na ito ay paubaya sa desisyon at kalooban ng tao. Well, no. What did Jesus do to Saul of Tarsus? Alam niyo si Saul of Tarsus, again, bago siya tawaging Apostle Paul, sa Acts chapter 9, siya ay disindidong puksain ang Kristyanidad. Yun ba ang kanyang kalooban? Malinaw! Pero ang ginawa ni Lord, nagkaroon ng divine intervention. Wow! Nilabag ni Lord yung free will ni Pablo. Sa verse 15, ang sabi, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me. Humingi ba siya ng permission kay Paul? Paul, pwede bang ikaw ang maging chosen vessel to the Gentiles? So much for free will. About sa Acts chapter 16, verse 13, naligtas ang isang babaeng si Lydia. Let's go to verse 14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened. Teka muna, humingi ba ng pahintulot si Lord? Lydia, pwede bang buksan ang puso mo? No, it is God sovereignly opening the heart of the sinner. Hindi humingi ng permiso ang Panginoon. Maaari may gumamit sa Revelation chapter 3, behold, I stand at the door and knock. Again, ang context doon ay church. Church ang context doon.
usapan doon ay church. So, muli, ang punto ay ito. Sounds good. It sounds good. Ang Diyos sa kanyang pagiging soberano ay pinaubaya ang desisyon sa tao. So, hindi labag, hindi disagree ang free will ng tao sa pagiging soberano ng Panginoon. Ganun nila pinusubukang pag-isahin. Pero malinaw sa Bible, ang makikita natin ebidensya ay hindi ganun. Ang Diyos ay paulit-ulit in His own sovereign will, binuksan niya ang puso ng makasalanan to. Pinili niya ang isang taong ayaw sa Kanya. Malinaw na ayaw sa Kanya. So, again, nakikita ko natin ang punto. Here's the truth. God is creator and sovereign over all things, even in man's salvation. So, ang Diyos ay soberano maging pagdating sa kaligtasan ng tao. Siya, sangayon sa Biblia, ay pumili ng mga partikular na individual upang iligtas. At itong mga pinili niya ito ay kanyang kinikilos, binubuksan ng puso, pinapanganak na muli, binibigyan ng pagsisisi at pananampalataya upang magkamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lord willing, tignan natin kung next time, tingin ko marami na tayong mga objections na sagot. Makapupunta tayo sa ibang topic next week, Wednesday, sa ating home time in the Word. Again, the next topic under the doctrine of salvation. So, tingnan ho natin kung may mga nag-forward na mga katanungan. Wala pa naman ho so far, walang text sa ating comment section, wala rin naman ho. So, I hope itong kawalan ng katanungan ay dahil malinaw yung ating nagiging pag-aaral. And again, this is not to demonize everyone, hindi yung para ibaba sila or sila. Again, hopefully ay nanggagaling lang talaga yun dahil hindi na naunawan, hindi na naintindihan at hindi dahil gusto lang i-misrepresent ang katotohanan. And ang hamon ho ay hindi nyo lang basta tanggapin ang mga ito, kundi pag-aralan, tignan, kumpara, pagbulay-bulayan. Ayun nga, ating challenge or in-encourage kung may mga malabo, kung may mga katanungan ay welcome po ito. So, sa ngayon ay wala ho. Kung meron man, mamaya nyo maisip na nung, pwede nyo i-forward sa akin, Lord willing, next week, sasagutin po natin. Yeah. So, doon ho tayo matatapos, tayo po ay magsara sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, papasalamat kami. Lord, tunay ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Tunay ang lahat ng pasalamat ay sa iyo lamang. Sapagkat ang lahat sa aming kaligtasan ay sa biyaya mo lamang. Nakita namin na kahit ang aming paglapit sa iyo, ang aming pagsisisi, ang aming pananampalataya, lahat ng ito ay galing sa iyo. Biyaya mo. Purihin ka, O Diyos. Sa rason na hindi namin kayang abutin, bago palalangin ang sanlibutan, kahit na alam mong kami ay makasalanan, pinili mo kami para sa iyo. Help us, Lord. Mas maunawaan pa ito at mas ma-appreciate pa ito. Mas magtulak sa amin ito sa pupuri, pagmamahal, paglilingkod sa iyo. Help us to be gracious kung paano ka ikaw ay naging gracious. Help us to be patient, lalo na sa kapatiran namin na maaaring hindi nauunawaan o nandoon ang katigasan pagdating sa katotohanan ito. Help us to be clear sa pag-unawa at pag-intindi at pagbabahagi. Muli, Panginoon, dito mauwi sa aming kapurihan, hindi dahil mas mahusay kami o mas karapat-dapat kami. Kundi ikaw, O Diyos, Diyos na mabiyaya, mahabagin. Tawad po sa aming mga papupulang, doon mo kami mamuhay sa ngayon sa iyong kalooban. Walain mo po ang panahon namin ng pananalangin magkakasama. Lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So muli ho, paalala sa ating mga kapatiran sa JCBC, 7:15 or after mga 5-10 minutes ay open natin yung ating prayer room
at magkasama-sama po tayo sa ating online prayer meeting. God bless po. Ingat po tayong lahat. Patuloy tayong maglingkod, puri at magpagamit sa Panginoon. Magandang gabi.